Tingnan nyo to mga idol, ito ay kung paano tinatayo ng mga bubuyog ang kanilang pugad. Pinag-uugnay nila ang kanilang mga binti at gumagawa sila ng isang maliit na kadena ng mga bubuyog. Ang mga kadena ng mga bubuyog ay tinatawag na piston. At kapag ang mga bubuyog ay nagpapalamuti ng ganito, ginagamit nila ang kanilang maliit na katawan upang painitin ang espasyo ng paligid. Upang mas madali para sa kanila na buuin at ayusin ang pukyutan ng kanilang pugad. Hindi ka maniniwala sa ginawa ng squirrel na to matapos patumba ng walis. Sa halip na tumakas, gumawa ito ng isang bagay na hindi inaasahan. Nakahiga ito sa ilalim ng walis na parang dramatikong eksena ng krimen. Mukhang marumi ang tubig na ito. Pero bakit pinapapasok ang mga baka dito? Ang totoo, dahil naglalaman ito ng gamot na pantanggal ng tics at pumipigil ng anemia at sakit. Ang pinakaligtas na pugad ng ibon ay ginawa ng kulay abong pendulum na ito, na ang malaking pasukan ay talagang peke at ang tunay ay nasa itaas lamang nito, na nagbibigay ng kalituhan sa mga mandaragit. Ang pamamaraang ito ay ginagamit sa pangingisda sa panahong ito. Makikita mo sa sandaling magpuhos ng pulang likido, ang mga isda ay nag-uunahang kainin ito. Pagkatapos ay madali na itong hulihin. Ang likidong ito ay gawa sa pulang uod na ang opisyal na pangalan ay huljugul, fish additive na ginawa sa pamamagitan ng paggiling sa mga espesyal na uod. Ang kumikinang na ito ay tinatawag na bioluminescent plankton na nagpapailaw sa baybayin kapag ito'y nagagalaw, na lumilikha ng mahiwagang asul na ilaw sa tubig. Kabilang sa mga mundari na tao ng South Sudan ang iniihian ng isang baka dahil ito ay isang malalim na tradisyon. Pero bakit? Ang amonya sa ihi ay naglilinis at nagpapaputi ng kanilang buhok na nagbibigay ng kakaibang kulay kahel. Ito ay kagandahang nagpapakita ng pagmamalaki at isang tanda ng koneksyon sa mga nilalang. Naisip mo na ba kung paano ginagawa ang mga candy? Ang mga candy ay minamasa ng mga makina nang hindi nangangailangan ng kamay ng tao. Pagkatapos ay dumadaan sa iba't ibang kagamitan, hinuhubog at inihanda para sa packaging. Tinali na lalaking ito ang isang maliit na plastic bag sa hornet habang ito'y kumakain. At lumipad ang hornet nang hindi alam ang nangyari. Salamat sa plastic bag at mahahalap ng mga taong ito ang pugad nito. Gamit ang high-speed drone, sa sandaling makauwi ito sa kanilang bahay. Ang kuhang ito ay pagpapakita ng paan, isang paghahanda na pinagsasama ang dahon ng betel na may arecanut at iba pang sangkap. Ito ay madalas na nagsisilbi bilang isang mouth freshener at digestive aid sa India at sa Southeast Asia. Kamangha-mangha at kaakit-akit ang mga pangguli na ito dahil sa kanilang katangian gamit ang kanilang mga kaliskis bilang isang kalasag na nagpoprotekta sa kanilang sarili mula sa mga mandaragit. Ang mga kaliskis na ito ay gawa sa keratin na kapareho ng sa mga tao. Ganito ang itsura ng pag-imbak ng isda sa palaisdaan. Karamihan sa palaisdaan sa US ay walang ecosystem para magparami ng isda. Kaya kada ilang taon may dumarating na truck ng isda para mag-restock sa palaisdaan. Ang pag-ihaw ng nyug ay isang tradisyonal na kasanayan sa mga bansang tulad ng Thailand at Indonesia. Ang pag-ihaw ng nyug kung saan ang proseso ay nagpapaganda ng natural na tamis at nagdaragdag ng mausok na lasa at pinahusay na texture. Isipin mo, pagpunta mo ng isang gasolinahan, ang maglalagay ng gasolina sa iyong sasakyan ay isang robot habang nananatili kang komportable sa loob at hindi na kailangan pa lumabas ng iyong sasakyan.